Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo. Ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Activo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RC Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Isyu Ora mismo dito lang po sa Bicol TV, Sorsogon. And of course, live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube. Magandang umaga po, ang inyong likod, si Rosauro Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan, mga pag-uusapan ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa loob at labas ng Pilipinas, loob at labas ng Sorsogon. Samahan niyo po ako at habang kayo ay masaya, siyempre masaya rin ako. Pag kayo ay malungkot, bahala na ako sa buhay niyo. And ngayon nga ay araw na naman ng Lunes, petsa 20 na po sa buwan ng Enero. It's January 20 na mga kaibigan. Sama-sama rin tayo sa pagtalakay ng mga napapanahon na issue. Mga sabi nga kaganapan na walang katapusan dito lang po sa probinsya ng Sorsogon. O naikarami tayo sa pamilya nung babaeng natagpuan na hubot-hubad dyan sa sementeryo sa tabi ng kalsada. Kung sino man may kagawa nito, makonsensya naman kayo. Isang matanda na halos, nanay nyo na ito. Walang kinalaman sa anuman na ganyang kaganapan, tapos ginawa ninyo ng krimen na ganun. Kaya mag-isip-isip naman tayo. Okay? So, bigyan daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. At narito ng ulo ng mga balita. Duterte 2025 National Budget may anomalya. Tatay na ayaw magsustento sa anak, kulong na, ayon sa Kamara. Pangulong Marcos Romualdez nanguna sa turnover ng Yolanda Housing. At Manila Mayoralty Tight Race ayon sa survey. At 16 anyos estudyante sinagip buhay ng 64 anyos sa CPR. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Duterte sa 2025 national budget may anomalya. At sa detalye, pinunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y irregularidad sa inaprobahang 2025 national budget. Kasunod ito ng napuna ni Davao City Representative Isidro Ungab na mga nawawalang halaga ng budget para sa mga item sa ilalim ng Department of Agriculture at mga unprogrammed appropriations. Ayon kay Duterte, ang mga item sa national budget ay hindi dapat
iniiwang walang laman na kalaunan ay lalagyan na lamang ng pondo. Hindi lamang inaccurate ang budget kundi totally invalid ayon kay Duterte. Ipinaalala rin ito na ang sinumang nagtampered sa budget ay maaring maakusahan. Ayaw na aniya ng mga sundalo na naghirap na nga sila para sa bayan ay nanakawan pa sila ng pera. Ayon kay Ungab, ang mga blanco ay hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error. Kinuwestiyon din ni Ungab kung bakit nilagdan ito ng Senado at Kamara sa kabila na depektibo ito. Sa iba pang balitang nasyonal, tatay na ayaw magsustento sa anak, kulong na ayon sa Kamara. Sa detalye, lusot na sa House Committee on Children's Welfare ang panukalang pagpapataw ng parusang kulong sa mga tatay na ayaw magsustento sa kanilang mga anak. Tandaan mo ito, Clark. Kasabay nito, pinasalamatan ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang komite sa pag-aaproba sa House Bill 8987 o ang Act Ensuring Child Support and Penalizing Parental Refusal or Neglect thereof. Nasa Committee on Appropriations na ang House Bill 8987 na isinusulong ni Tulfo para pag-aralan kung magkano ang kakailanganing pondo para makapagtatag ng isang opisina sa DSWD na mangasiwa sa implementasyon ng batas. Ang panukala ay inihain ni Tulfo noong Agosto 2023, katuwang sina ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo at Edvic Yap, Benguet Congressman Eric Yap at Quezon City 2nd District Representative Rap Tulfo. Sa ilalim ng panukalang hanggang 6 na taong pagkakulong ang ipapataw sa mga tatay na ayaw panagutan ang kanilang mga anak, ibibigay na suporta ay depende sa pangailangan ng bata. Aatasan ng batas ang DSWD sa pagkikipagtulungan ng NEDA na siyang magtatakda kung magkano ang ibibigay na suporta sa kanilang mga anak. Sa iba pang balitang nasyonal, Pangulong Marcos Romualdez nanguna sa turnover ng Yolanda Housing. At sa detalye, pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Speaker Martin G. Romualdez ang ceremonial turnover ng Yolanda Permanent Housing Program. Sa Leyte, isang patunay sa pagnanais ng gobyerno na muling maitayo ang mga komunidad na winasak ng Super Typhoon Yolanda 11 taon na ang nakakaraan. Kasama sa events na ginanap sa Burawin, Leyte, ang turnover ng mga symbolic keys sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan mula sa 8 munisipalidad sa Leyte, Samar at Biliran kung saan nasira ang mga housing project. Ang naturang proyekto ay bahagi ng inisyatiba ng National Housing Authority upang mabigyan ng permanenteng bahay ang mga Yolanda survivors. Umabot sa 3,517 housing units ang turnover na sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Yolanda, partikular sa mga pamilyang nakatira sa unsafe o no-build zones. Sa naturang bilang 1,963 ang nai-award at inuokupa na. Ang bawat unit ay mayroong floor area na 22 hanggang 28.6 metro kwadrado na itinayo sa 40 metro kwadradong lugar. Iba pang mga balita, Manila Mayoralty Tight Race ayon sa survey. At sa detalye, habang papalapit ang 2025 elections, umiinit ang labanan sa politika sa lungsod ng Maynila na pinangungunahan ng 3 pangunahing kandidato na sina dating Mayor Isko Moreno, kasalukuyang Mayor Hani Lacuna at Congressman Sam Berzosa. Batay sa inilabas ng HKPH Public Opinion and Research Center kasama ang Hong Kong-based Asia Research Center, nangunguna si Moreno na may 46% voter preference na nagpapakita ng kanyang patuloy na kasikatan kahit matapos ang kontrobersyal niyang pagtakbo sa pagkapangulo noong 2022. Sumusunod si Lacuna na may 31% ng suporta mula sa mga botante matapos niyang maitalaga bilang alkalde mula sa pagiging vice-alkalde. Tutok si Lacuna sa paglutas ng mga suliraning panglungsod at pagpapanatil ng kaayusan. Sa patuloy na paglakas ng kanyang kampanya, tiwala ang kanyang kampo na maaari pang humabol sa resulta.
Samantala si Bersosa, baguhan sa politika ng Maynila, ay nakakuha ng 15% vote preference. Kilala siya sa makabago niyang kampanya at malakas na koneksyon sa mga kabataang botante. Ayon sa survey, 8% ng mga respondent ang nanatiling undecided na nagbibigay din sa pagiging hindi tiyak ng resulta ng eleksyon. May dumaan na butiki. Nakabig yung camera natin. Ayon kay Steven So, Program Director ng HKPH-ARC, mahalaga ang papel ng mga undecided voters. Wala pang kandidato ang nakakuha ng mayorya, kaya napakahalaga ng desisyon ng mga undecided voters sa maging resulta, ani So. Ang survey ay isinagawa sa 1,800 rehistradong botante mula sa 6 na distrito ng Maynila. Sa pinakahuling balitang nasyonal, 16 anyos estudyante sinagip buhay ng 64 anyos sa CPR. Sa detalye, umani ng papuri at pagkilala ang isang 16 anyos na estudyante ng Special Education Center of Eastern College na nagligtas ng buhay ng isang 64 anyos na nawala ng malay matapos may stroke sa pamamagitan ng pagbibigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR bilang first aid sa Baguio City. Ang insidente ng pagiging bayani ni Juan Carlos J.C. Sumbad ay nabunyag sa publiko mula sa naipost na video ng Baguio City Public Information Office sa social media. Pinuri ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang ginawang kabutihan ni J.C. Pauwi na ng bahay mula sa paaralan si JC nang mamataan ang matandang nag-collapse sa kalye kaya siya agad bumaba sa sinasakyang jeep. Agad na isinagawa ni JC ang FAST or Face, Arms, Speech and Time method upang matukoy ang sintomas ng stroke bago isinilalim sa CPR ang biktima. Sinabi niya na natutunan sa Disaster and Emergency Response Program ng nasabing eskwelahan ang Basic Life Support or CPR. Nagpasalamat naman ang anak ng senior citizen na si Victor Chua dahil sa sinabi ng mga manggagamot na kung hindi sa mabilis na aksyon ni JC ay posibleng agad nang binawian ng buhay ang ama. Nabatid na sumailalim sa bypass operation sa Philippine Heart Center sa Quezon City ang ama. Yan po ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa inyo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Happy 12 years anniversary to Bicol TV Sorsogon. Wessex Institute of Technology is very happy and honored to be the newest member of your family who delivers balanced information. Good luck and best wishes to you. Thank you. Hello Bicol TV! Happy 12-year anniversary po sa Indo. Continue to spread good news to everyone. God bless po. Yes, this is our office, Wessex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails,
nail care NC2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, NC2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA, according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita mga tugang sa satuyang programang Issue ora mismo. Di lang po sa Bicol TV Sorsogon. And mga tugang kaswapon baga ikinabigla an bareta sa bilog na Sorsogon City kan nako ang gadan asin daing saplot ining saraw na biktima na babae na pigsasabing nasa edad ini na 40 to 50 years old. Nako ang gadan daing saplot diyan sa sa sementeryo. Laruhon talang po kung anong nakasakop kayo ni Barangay Sampaloc ba o Barangay Almendras Cogon. Nalilito ang mga tao kasi pag sinabing sementeryo, automatic ang isip kang tao sa Sampaloc yan. Pero dahil nga ni kan mga pagklarado, asin dahil pa po ini kung anong pa man na blanco kahapon. Blanco pa man po ang kapulisan niya to kahapon. Asin sa ngunyan mga tugang makuakta ng update kang pangyayari duman. Update po duman sa nakuang gadan sa sementeryo. Ano yun po sa tuya mga tugang, itatao ang live report ni Buddy Duca para sa iyang special report. Buddy, pasok! Good morning sa imong tabi SM and po sa tagapag-antabay kang programang Issue ora mismo. Okay. Niyong kita kaya dito sa Barangay Almendras and dahil magkita duman sa Barangay Sampaloc kanina lang. And pigmauta-kuta na makaistorya si Kapitan. Ang Kapitan sa Barangay Sampaloc and Barangay Almendras, alaga din ni parehas wala sa sendang opisina. And nagdapot-tapot kita digdiin, base ini sa tuyang investigasyon. And aliman sa mismong Barangay Kagawad dyan sa Barangay Almendras, na clarify ta sa indo tabi pa di ASM kung itong nagadan o nakuang gadan dyan sa nasabing lugar, iyon kung taga-saing talaga. Kung sain ang residensya niya. Oo. And alagat i-confirma rin sa tuya ni Kagawad Baclao kan Barangay Almendras na nasabing resident biktima ang residente kan Barangay Balugo. Nasa boundary man ini kan Barangay Balugo ng Barangay Almendras yan sa may kalye ipot-ipot. Oo. Digdi sa Barangay Balugo. Ini tabi na klarifikasyon ta halin mismo digdi sa Kagawad Baclao talaga pigkumpirmar man ni Kagawad Baclao na ang nasabing lugar na nakuhaan kan nasabing biktamang si Beata Icho Sosurbano iyo ang Barangay Almendras. Bato Barangay Sampaloc. Okay. Ini niya on digdi sa boundary kan Barangay Sampaloc kasi Barangay Almendras, alagat pigkumpirmar ni Kagawad Baclao na ang nasabing lugar iyo ang sakop kang Barangay Almendras. Oo. And base man sa tuyang pag-ugi duman, tigapot ta, kung may knowledge siya kung ano, kasi kilala pala niya personally ito na tao. Oo, ang biktima. Kilala personal ni Kagawad Baclao na ang nasabing biktima iyo ang retired OFW. And ini nagpapautang pala tabi ni SM kay Sintimus. Okay. And expected kan mga pamilya kay ini na nag-uli ni sa
kada base, kada aldaw, iwan mga nasa oras na mga alas 8, sagot alas 8:30, na ini nagkukulikta kan sa mga pautang na daing service. Kumbaga, naglalakaw lang. So, may area dito sa barangay Sampaloc na yaon dyan sa mga pautang yan, particular dito sa night market. Oo. So, nakulon baga ang tindahan dyan. Yan ang mga Permida District. Pagbabanggian, mga nagtitinda ng mga pagkaon, mga ulam. Roger to that. So, siguro may mga kliyente ni si Mang Biata, and alagad kansa yan pag-uli. Medyo harani naman ng talaga kung puro baklayon mo, pero madulumini na partita di SN, yung kita nganyan sa area, itatangat ka sa pusti, pero may ilaw man ang mga pusti, pero magkasaro-saro. So, pigbalo tangani ko tanang makaistorya personal si Kapitan na Juneda para hagado na sa iyang aksyon kay ning lakdang, masunod na lakdang para maibitara na ang mga araw kay mga pangyayari. And base duman sa tuyang nakalap na impormasyon, may nadakop na palang saro na suspect. So may nadakop na, and pig-confirmar kay ni na duwa sinda na may pag-ibo kay ni na pangyayari, and alagad pig-confirmar man kay itong suspect base sa tuyang investigasyon. Klaruhon ta, bato ini hali sa PNP, pero ini hali sa source na mapagkatiwala ang source na nagsayuman ang magsambit ka sa iyang pangaran, kabisuan para sa yaman na proteksyon, na ang nasabing motibo na kay ito talaga is ano lang ang kwarta. Tama. Kay kumbaga para pautang ini, may dara ini na kwarta. And alaga duman sa sarupa na suspect, base duman ang nakuwantahan ni informasyon kay ni Tabi SM, yaon duman kasuhapon sa investigasyon kan PNP, and sinabi pa kay itong sarong suspect na abo niya magamit kitiner para mag-surrender. Direct na siyang madyan sa ipaturas ang pulisya, siguro sa mga maabot na adlaw o ngunyan haldaw. Para magsuko, dahil natatakot pa, and then nagbabasol naman kan sa iyang nagibong krimen, dara lang ito kan influensya kan alak. Ang saro yan, ang day pa nadakop o day pa nagsuko? Roger to dati, dalaga tinumpirmar man ini kay itong saro na nagsuko, na ang sabi nga ni Ninja, dara lang ito kan influensya kan alak, kay dalaga plano lang talaga ko tanin da kay ito is ko ng kwarta na dara-dara kay itong biktima. Oo. So, tangali ko sabi SM ng duwang barangay captain ramon takot akong saro kayo mga pangyayari na siguro saro sa faktor kayo ito kung maliwanag ang lugar may bitaran, and kung nagagana sa inyong CCTV pikumpirmar man kan ibong na lado duman na barangay na route ang sa inyong CCTV, and dapat para mapadali ang investigasyon, and required na baga ang mga barangay sa mga main thoroughfare. Maski nga ni baga, aram mo, Buddy, maski nga ni ang mga establishments ngunyan, required na talaga na may CCTV. Dapat ang mga barangay talagang pag may route, asikasuhon talaga yan. Pag-aro nga ni kayan, paano kung nagiging blanco? An sa tuyang kapulisan, pag-aro kaya na daing CCTV? Roger to that, and nga ni kayo na tulus-tulus na sa inyong iayuso ng mga CCTV, particularly sa barangay Almendras, sa medyo ang sa inyong barangay hall is under construction pa. Oo. And medyo linya kan kable kan sa inyong CCTV, medyo nahiro. Medyo kaya dahil sinda makatawag ang kopya kan CCTV, digdi sa street na kahalabaan na ini na siguro kung ingaya ditong CCTV camera nila, maski liit na anggulo, mahagit or makatabang sa investigasyon kan PNP Sorsogon City. Oo. Kaya lang, sa ngunyan tabi, Buddy, hain na ito na nag-surrender. Ayaw na duman tabi SM, ikumpirma sa tuya ni Kagawad Paklaw,
na yaon nga sa custody kan PNP City asin ni Padagos na tigkendang inimbestigaran manungod sa mga iba pang bagay motibo na pwedeng nagpudyok sa India para gibunan sa nasabing krimen. Badi kinumpirma daw san base sa entrevista mo kay Kagawad Baclao, kinumpirma daw na rape ining biktima. Yala po na lang data BSM na medico legal sa nasabing biktima medyo masingani si Kagawad Baclao iwas sa nasabing pagkumpirmar makumanda siya ang doktor na ma-examine kayo and talagat ipapaluwas malilikan PNP kunin na rate nakuha baga nasabing biktima iwan naka-ubot-ubot na. Oo. And siguro bad kung may time ka pa maduman ng tama ng PNP, sabi ka, bad magbalita ka naman ng fake news. Roger to that. And yan nga niliwasan to sa BSN may mga magkapira kitang pareta digdi na pinikwestiyon. Sa suya bigigipong sa diring investigasyon. Although yaon man sila medyo siguro sila naiinot kita magkuha kan mga detalye bago pa nakabot sa sindang karaman and ipigapon kita kung tenant source tayo dalaga dahil batay naman yan piling itaram next time din nagtitiwalaan correct ang mga informante. Oo. Tama and sa nalang talagang maayos na ng mga CCTV kung maasa man kita sa CCTV kang city aram taman ang main thoroughfare ang ang pigkakaagan so mga barangay bahala naman barangay kayan. Roger to that, and sinabi man nga sa particular na Barangay Almendras, pikumpirmar man ni Kagawad Baclao na as early as today, naglibot na sa isang electrician and para ngaya doon ang magkapiratang CCTV camera na naka-install sa disinidad kan nasabing Barangay Almendras para nga maging preparar and maging anticipation man kung ano pa man ang mga mangyaring pabuton na mga di ka nais digdi sa Barangay Almendras. Okay. Bali, nabanggit lamang sa imo ni Kagawad, maski off there, kung taga-diin ini na suspect? Maski Roger to that, pikumpirmar ni Kagawad na nasabing suspect kayo ang taga Barangay Almendras man. Taga dyan man lang palan. Roger to that, pero itong saro, bako pikumpirmar ni Kagawad kung taga sa ini, bagan may nasabi si Kagawad na parang barkada ini. And parang ang nangyari, street trip. So, dahil sa sobrang kalasingan nila. So, kaya nag-ibon nila na sabing krimen. Kumbaga, ini na biktima, pirmi na siguro ini natatandaan kayo ng suspitsado na pirmi pabalik-balik dyan. Kung taga-Almendras man lang pala nini. Siguro sa BSM, sa Burubanggi ini, tara mo mamagakan ang pautang na kwarta. Burubanggi at tawang ganun yan sa aga na banggi o sa aga na aga sisingilong ka na kayo ni automatic para in the form of bulog-bulog. Okay. So yan mga natabi SM ang mga update sa nangyaring krimen na nakuha dyan sa Barangay Almendras digdi sa Sorsogon City para sa issue ora mismo Badiluka reporting. Thank you very much. Badi na ka pa sa imong live report. Ini po ang nangyaring kaganapan dyan sa Barangay Almendras, Cogon. So, klarado po base sa report ni Badi na duka pa, ang krimen nangyari po sa Barangay Almendras, Cogon. Bako po parehas ka mga pigsasabi ninda na ang nangyari sa Sampaloc. Kaya sabi ko kanina ining sementeryo nahahati ini sa duwang barangay. Barangay Almendras, Cogon as in Barangay Sampaloc. Kaya lang kita baga pag sinabi may ganan kita. Sa ngayon ilubong Sampaloc. Pero may araw kayan. Kaya noted na pag may krimen na araw kayan sa sementeryo, pirming nahunambitan ang Barangay Sampaloc. Pero base sa klarado na report ni Badi Duka, bako man ini sa Barangay Sampaloc, kundi sakop na kan Barangay Almendras, Cogon. Okay? So, asin sa report ni Badi, sigun sa entrevista niya sa kagawad kang Barangay Almendras, Cogon, na
nagsuko na ang saro na suspitsado. Na taga Almendras Kugon man daw kuno. Nagsuko na ini, asin ang saro, naghahalat pa ng tamang panahon para mag-surrender naman. O kaya, sabi ni Buddy, direkta ini na masuko sa Jefatura de Policia kan Sorsogon City. Okay, happy watching po sa kay Ma'am Rose Orchids. Happy watching man kay Mayor Aspirant Judith Fontelar Aviles kan Barcelona Sorsogon. Siring man po, happy watching kay Ma'am Gloriosa Lolo. Oy, si Ma'am Benny Recibido, Ma'am, magandang umaga po. Sigurado po walang tulo dyan sa building nyo at walang ulan. Sabi ni paring Dondon Arellano, basic nga pa disaw. Naturo man lang pag nag-uuran. Pag araw kayo na mainit ang panahon, dahil man talaga maturo. Kaya walang tulo ngayon. Okay, at habang walang tulo, sabi nga, i-repair nyo na ang dapat i-repair dyan sa mga building ninyo habang mag-imbak na kayo ng Bulkasil. Kung hindi madala sa Bulkasil, palitan ang rooftop. Pero, di ba, ang National Government Center building, yan, slab? Oh, slab man pala yan, ma'am, pero ang PIA nasa ground floor. Nag-iisip kita, pwede bang magturo sa sa ground floor na rin nag-agi sa second floor? Makangalas Sara ang PIA office Sorsogon sa ground floor. Ang National Government Center building duwang palapag. As in ang rooftop kay ni buhos. Natatapag nag-uran, ang naturo lang nagtuturo sa PIA office. Dahil man nagturo sa sa second floor. Kumbaga ang ulan may kinikilingan, may kinikilingan itong tutuluan. Okay? Sabi po ni happy watching paran kay Sir Edgar Estipon Escueta, si paring Ed, ang dating chief technician kang Spirit FM. Tagal din ito sa broadcast si Papa Ed. Okay, sabi ni Papa Maki, di man sinda pwede mag-question kung wala man sindain papaluwas na police report. Trabaho tabi isin mamahayag an magibo sin investigative story. Well, then kung dili sinda mahatag impormasyon, may other source baga na reliable man. Tama, ining sabi ko kanya kay koy Bari Duka na yan na report niya, magpaluwas naman ang pulis na fake news. Parehas kay itong pinostadig din na gang rape. Oh, bako manamon sala ito na na baliktadon kang magurang ang pahayag kang aki. Dahil first on hand, ang Bicol TV ang naka-interview duman sa magurang kay bana ng aki. Iyo ito ang statement na pigsabi na nagkaigwaning gang rape. Ngunyan, kung nabagong statement kang aki, kay po namon i-correct, kay pa namon burahon ang post namon, binasihan man namon ang may binasihan kami medical legal na gusto sabihin na hiwag ang puwerta kang babae. Oh. Binasihan namon ang entrevista sa magurang. Kaya pa naman ito sabi yung fake news. Masabi ko fake news. It is not fake news. Dapat itinama or iniba ang ang statement kang biktima. Bako kami ang nagibo kang fake news na yan. Bako kami ang create ng istorya. Tapos mahapot kamo sisay ang source nindo. Labot man nindo, mag-imbestigar man kamo. Mag-imbestigar man kamo, labot nindo kang source namon. Perito nito kami, design kami nakakuha ng medical legal, labot niyo. Hindi maghanap man kamo, mag-reporter man kamo, bago kamo mag-question sa muya. Kadakol nindo dyan, tapos dahil kamo maka-imbestigar.
Kaya ini po na nangyari bakit masabi na naman kamo, nagibo na naman ng istorya ang Bicol TV. Nagibo na naman ng istorya si Buddy Duca. Maliwanag ang statement niya, hali sa sarong kagawad kan Almendras Kogon. Dahil na lang nga nagpa-interview. Aning live. O dahil na ini siwalat digdi sa tuwing istasyon ng live. Through our reporter si Buddy Duca. Ayo ang tinaram digdi. Kaya, kung ma-investigar ka mo, mag-gora na ka mo. Pero dahil naman nito kami pagpakairaman kang investigasyon niya mo. Sabi pa ni Papa Maki, kaipuhan natin isa public ang gabos na statement, lalo na kung hali mismo sa pamilya. Pag dili yan inluwas, mangyayari, may intatago kita na story. Di ba? Once na nag-interview ka, unang maluwas dyan ang tiwala sa imo. Because nagpa-interview sa muya. So, it means pigtitiwalaan kami. Di ba? Pigtitiwalaan kami, kaya nagpa-interview sa muya. Pandua, pag-interview namo, naghuhulat ito kang iluluwas namo na entrevista sa iya. Kung dahil namon ito pigluwas, diyan na magkakaigwaning masalimot na kaisipan. Pwedeng may rason, natangita din ito pigluwas, siguro nga imbulgado ka mo duman sa suspect. Siguro nga may tatagong nga ka mo. Di ba? Aro kayan ang mangyayari. Kaya kung anuman ang sagap niya mo digdi, iluluwas namon yan dahil may source kami. Bako man ito nagduman ako sa plaza, nagbati lang kang huruding-huding. Actually, kahapon na early morning dyan sa plaza, talk of the town na yan. Na nangyaring pagluwas ka ito na nakuang gadan, na dahil ng saplot. Pero never kitang nag-react. Ha? Dahil lang sa kwentong palengke lang yun. Ngunyan, klinaro ta, halid duman si Buddy sa barangay na napapinangyarihan, as in may nakaulay siyang isang kagawad. So kung ano naman ang naging statement kang kagawad, walang labis, walang kulang, nireport ni Buddy. Dagdag pa sa mensahe ni Papa Maki, i-open lang tabi pag ma-interview ka niyan sa investigador. I-open ko lang tabi. Pag ma-interview ka niyan sa investigador, ang sasabihon, hulaton ko muna po. Hulaton ko po muna, go signal si Hepe. Parehasin sa raw na himpilan. Nagparahulat ako 5 oras. Wala lamang paghatag report. Hilinga. Kasi dyan sa kapulisan, habunin daw bulat-laton ang ang blatter. Di ba bawal na yan, Jojo? Magbulat-lat ka ng itong libro, tig blatter. Habunin daw bulat-laton. Dahil lang sa ba yan? Na batas? Na Freedom of Information Bill. Dahil ka na basta-basta tayo baga nangyari duman sa Irigabaya ito, Jojo, na binulat-lat ang blatter. Ang ginahibok ang hepik, kinulong itong reporter. Inda kung sisi itong hepe na ito. Kinulong dahil pinakaaraman. Ngunyan, siyempre, iwas kita, dahil kita dapat magdaw-daw dyan. Ang problema nga ni, masabi dyan sa ang investigador, mapaluwas na lang kami ning ba ito? So, statement or report, spot report. Inda kung spot report pa ito. 5 oras, nagsarong aldaw, dahil lamang madyan ka sa PPO, kung saan dyan, mahapot ka. Kumusta na po itong ang may nangyari da duman na na krimen sa parting Pilar? Ay, wala pa man nga sa sa amuya, wala pa man nga ning ibinato na report.
Or wala pa man yung spot report sa muya. Oh, anong klase yan? Naghahalat ka ng balita. Kamaman lang kuta ang inaasahan na makakatao sa muya ng report. Pero dahil lugod nangyayari, naghahalat kami ng report sa Indo, taka mo ang involved agency na dapat magpaluwas ng report. So, ang nangyayari, wala. Ibaon na lang sa limot. Alangan man magulat ka ni sarong simana. Oh, ma-report ka ni sarong simana. Anong ano kaan? Sabi yun, bahaw na. Ha? Bahaw na yan. So, ang arog ba kayo niya, no? Kumbaga, minsan, kung bako ka manluluya ka talaga. Tabako ng ano eh, kumbaga ang source niya to, yudo na. So, pag nagibo ka man ng sa diri mo na report, nagkanda ka ng investigasyon, ikaw lugod ang haputon, di nahala ang source nindo. Oh, sus marasa pa. Imbis na sindang dapat asahan kang report, ikaw pang haputon sa inhala ang source nindo. Gusto mo sabihin, wala kang pagmamangno? Nakakuha kami ng report, kamo dai. So, arog po kaya sitwasyon. Turitriste man, o sabi nga ni baga, bakong maray na sitwasyon, pero yan po ang realidad. Dapat nga ni automatic sumay nag-surrender. Nagpapod ko tatulos ng preskon ang satuyang PNP. Para i-declare, case closed na kita ha, kaya din nag-surrender na, lalapagon ta na lang ang saro. Tatinuga man kayo ni, na igwa maning, may saro na kaibahan. Oh, araw ko ta kay to. Pero dahil man, kung dahil pa nagduman si Buddy sa Almendras Cogon, sa barangay, dahil ta pa lamang maaraman na may nagsurrender ng suspitsado. Ang mga viewers, mga tugang, lalo na sa social media, pag nagputok ka ng isarong balita, expected kayo ni may follow-up, ha? Expected kayo ni igwa ng follow-up report. Kung ano na. Bako itong post. Oh, may natagpuan na may natagpo ang isang babae, patay, hubot-hubad. Oh. Hunat kayo ni maruyag kita. Sa pamilya kang biktima, maruyag kita. Naarog ka ito. Dahil maning follow-up report. So, kung nangyayari lugod, kung dahil ka mo nagpapaluwas ng report, ang nangyayari, pwedeng sabihin pa ka mo na inutil. Inutil ka mo, dahil lamang ka mo dahil lamang nito nalapag ang mga suspect. Dahil lamang ka mo nagkondukta ng manhunt operation. Pero yao na baga, nagsurrender na. Maliwanag, nagsurrender na. It means, sa kamot na nindo ang kapasyahan na, magpaapod ka ng preskon sa media. Tayo ni, malay mo, may ining suspitsado. Apera kaan, may record pa ini. Kung ano pa man. So, arog na kuta ka ito. Arog kuta ka ito ang dapat niya itong gibuhon. Kaya lang, sabi nga nila, ano lang yan, wag mo nang yan, at lilipas din yan. Ang mga ganyang balita, wag na natin patulan, lilipas din yan. Isipin mo yan. Wow naman.
So mga tugang, sa iba pang mga balita niya to, no? Actually, ini last week ko pa inaaraman na ansarong mayor dyan sa Gubat or si Mayor Ronnie Lim kaibahan ansarong kagawad na garo last week may naka-ready na ipapile na kaso. Kaya lang, kumbaga, sa ngalan ng patas na pamamahayag, dahil tangon na po ini pigluwas. Pero base digdi sa nakuwatang nakuwatang report, ready na po ipapile ang kaso. Ang nag-complain si William Neil Hernandez. Dapat exclusive yan. Oo. Napasala ang pagdara sa iba na istasyon na dapat nila. Ikistoryahan ko rin na yung kaso. Ini si William Neil Hernandez. Oo. Sino ko? So, nakapakato. Aha. Dawang kaso ini palan? Kasunod yan. Complainant William Neil Hernandez kontra Mayor Ronnie Lim, Roxanne Escanilla, Ava Obrique, asin Adam Amaro. Hindi ka daw na kaso, labos. Ha? Parehas. May masunod pa. Ang unang kaso, criminal case for violation Section 3 of Republic Act 3019, Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ang panduang kaso, grave misconduct and serious irregularity. Iyon ni ang kakampango na kaso ni Mayor Lim, asin ining si Ava Obrique, mga kagawad ini. Tapos ining si Adam Amaro, bali apat ini na kuna ko kayo ni natapos na ini kang nagkondukta ng press con. Masunod na kaso, labos na nagpirma. Ini ang pagbakal ning ning munisipyo ning lote na gigibohon para sa pabahay. Pero do you think madiretso pa kayo niyang ang contractor? Ang aram ko kaya pag-arog kayo ni na-atras kayo ng contractor basta may kaso. Ano bang pinag-ugatan kayo ni? Di ba ang ini, pagsasabi na bako man talaga ini si Escanilla may tagsadiri kang daga? Ang tupat, si Roxanne, yung pinabakalan. Yung primero, si Mayor Irinyo. Tapos may duwa pa na sumulunod, panupat na yun si Roxanne. Sa pinabakalan kang daga. Tapos si Roxanne, pinabakal man sa munisipyo. Kaya pala, nakapot na dito yung signatory na attorney. Bubus. Na senator din araw sa Piñera. Garo, ini matinding usapin ini. Itni baya ang ang pigsabing law office? Nawara man digdi talaga ng law office na araw kayan. So, sa madaling salita, dapat ibalik ang binayad kay Kagawad Escanilla. Paano ibalik kung binarahin na? Diba? And sa arukin ni di ba iguman ning Municipal Register of Deeds? Duman pa lang ko may hiling na ini kung sisay talagaan pagsadiri ka ini. Iguana ang LRA. That number 1096
Ha? sa sala. Kapag ang nagbabayad, Mhm. parehas sa mundo sa dote. Yan ang problema ta. Kumbaga nasa hot seat kayo ni si Mayor ha. At ma-eleksyon na. Ano ang gagawin mo? O ano ang gagawin natin? Pag-aaral kayo na ang problemang usapin na sinasabi. Anyway, sabi po ni paring Buddy na Duca pa, kung ang gabos na mga pangyayari di mai-report, matatagan kay information ang public para sa awareness, where is the public responsibilities bilang public servant? Di ba? Hay man to. Aminado. Ay mga pagtuliran. Kanil lukuan. Ang awat at mga pati. Pinayagan mo nila ang kinawagan. Para wala na pagtuliran. Good morning man po kay Cap Arles Hanaban. Good morning na sir. Habang good morning sa lahat ng nakaantabay sa atin. So mga tugang, dahil na po ko makioras. Inapot na kita kan oras kan pamaram digdo po sa satong programang Isyu Ora mismo. Sa giraray sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon. O salamat tunon po pala sa mga padagos na nagtataon ng donation para po sa toyang 12 years na pag-celebrate kang Bicol TV Sorsogon. The only local TV in the province of Sorsogon. Salamat tunon po sa Home for the Aged na maski panon na tawan tasindan ni sarong aldaw na kaugmahan mga katugangan niya to nagurang na grabe ang kaugmahan kan pagdalaw niya to dyan sa indakan na kaaging Sabado. Laumon po nindo hanggan may Bicol TV yaon po kita matauning serbisyo sa indo sa mga gurang. Okay, salamat tunon pa po kay Cap Arles Hanaban na bilang pamilya naman po kan Bicol TV Sorsogon, nagdara siya ng sarong sakong bagas, nagdonar ki sarong sakong bagas para dyan sa Home for the Aged. Nakulaon ng pasasalamat kan grupo, kan manehamiento kan Home for the Aged sa itinaw niya itong pagpakaon sa inda. May mga dara kitang diapers, may dara kitang prutas, as in ansarong sakong bagas na pigdonar man ni Barangay Pamurayan Kapitan Arles Hanaban. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Okay, namamara na po kita mga tugang sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon. Sa technical side si Papa Harold, si Papa Joey, asin si Papa Clark. Yaon man si Mama Eva. Sa luwasan si Buddy Duca, si Jojo Lascano, si Kaki Mansera, yaman, si Mama Eva, si Kagawa Dante Jata, kay same partner si Noel. Okay, salamat tunon po. Asin mabalik kita saga, same time, same place, same program, Isyu Ora mismo. Diglang po sa istasyong Bicol TV Sorsogon. Marinaldo po. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa indo ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.